GV 99.9, Your good good vibes. Yeah. Oras natin mga ka-vibes sa 35 minutes past 9 in the morning at kayo nakatutok pa rin sa programang Kita Kits with me, your Rakiterong DJ Joey Boy. At ang kuratsa niyong DJ Noel. Kuratsa? Ano yun? Super daming ginagawa. Parang Rakitero Yes. din. Oy, diba? Word of the day, Kuratsa. Hindi niyo kaya mga ka-vibes. Ay mga ka-vibes, live na rin po tayo sa ating Facebook page. Kaya kung gusto nyo makipagkulitan, makipaguntahan kay DJ Joey Boy at kay DJ Noel, we are now live sa ating Facebook page. Ready na kami Diba? makipagkulitan sa inyo. Kung gusto nyong makinig at makijamming dito sa GV 99.9, makinig lang kayo. GV 99.9 FM at mga ka-vibes, dito nga sa Facebook, tayo ay magkukulitan. At ang ating topic nga ngayon, DJ Joey Boy. Kanugtong ito ng topic ko kanina. Kung Yes. ang mga morning person natin at mga kahuntahan natin kaninang umaga, itinanong ko kung sila ay magninegosyo, ay anong negosyo ang kanilang Ipe-pursue. itutuloy, itatayo o bubuksan. Ngayon naman, ating pag-usapan, ang pagsisimula na mismo ng pagninegosyo. Ayan. Paano nga ba kasi magsisimula DJ Joey Boy sa pagnenegosyo? Ay, malay ko. Tayo ang tinanong. Hindi. Magandang matutunan natin, lalo-lalo sa mga ka-vibes natin talaga na rakiterong katulad natin at gustong kumita, lalo-lalo na ngayong mag-holiday season, na magkaroon ng magandang foundation. Yes. Magkaroon ng plano, ika nga. Kasi ang pagtatayo ng negosyo ay hindi naman basta-basta. Basta-basta, yes. Yan, hindi yung parang, ay, naisipan mo magtayo ng negosyo, ay diretso na, gagawin mo na agad without planning or proper planning. So, Yes. yun yung kailangan nating malaman at yun yung gusto nating matutunan today. At saktong-sakto nga DJ Joey Boy, no? Bukod sa tayo ay nagbe-business din, meron tayong bisita maya-maya. Oo, ayan. At ang kagandahan sa ating bisita, ito ay nagve-venture sa produktong agrikultural. Yes. Ayan. At madami tayong matututunan dyan mga ka-vibes dahil established na itong business na to. At malalaman din natin, no, mula dun sa ating mismong bisita kung paano nga ba sila nagsimula. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo din ay nagbabalak na magnegosyo, ay tumutok lang kayo dahil mula nga alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, tayo ay usapang negosyo dito sa Kita Kits sa GV. Oo, nakaka-excite kasi bukod sa usapang agrikultural, ito ay yung mga ma-witness din natin yung mga produkto na bihira, hindi siya yung typical na nakikita sa merkado. Ito ay unique na produkto na hindi natin aakalain na meron pala dito sa atin sa probinsya ng Batangas at sa Southern Luzon. Kaya nakakatuwa mga ka-vibes, no? Kasi isa din yan sa mga dapat nyong alamin kapag kayo ay magtatayo ng negosyo. Ano ba yung kakaiba dun sa negosyong itatayo mo? Kasi syempre, hindi ka naman kikita kung madami ka ng kakompetensya doon sa iyong negosyong itatayo. Maya-maya mga ka-vibes, malalaman natin kung sino ba yung ating bisita. Excited na ako. Yeah. At pag-uusapan din natin mga ka-vibes, tutok kayo sa ating Facebook Live, no? Paano nga ba magsimula ng negosyo? At kayo, kung meron kayong itatayong negosyo, makipagkwentuhan kayo sa amin at pag-usapan natin, ano ba yung mga ideya nyo sa negosyo? At kung kayo ay magtatayo, ano yung itatayo nyong negosyo? Mga ka-vibes, ngayon naman tuloy-tuloy ang ating OPM Tugtugan dito pa rin sa GV 99.9 FM. At ang ating susunod na kanta ay walang iba kundi ang Dilaw ni Maki. Kasama mo pa rin ako, ang inyong kuratsang DJ na walang kapaguran, DJ Noel. At syempre ang inyong nakiterang DJ Joey Boy, napuyat na din this morning. Kayo nakatutok pa rin dito sa programang Kita Kits sa GV, only here on your number one good vibe station, GV 99.9. Your Good Vibes. Yan, ang ating number 2 song. Number 2 nga ba? Hi. Good morning sa mga ka-vibes natin na nakatutok na today. Good morning. Hello. Happy Saturday. How's your weekend? How's your Sabado so far, mga ka-vibes? So, kanina ako na inyong ayoko talagang tumabi. Ayoko tumabi kay Dihan. Kita niyo naman mga ka-vibes ko. Gatas at kape. Hindi naman. Diyos ko, partida may ilaw pa yan.
Ayan. Oy, exciting, no? How do you feel, DJ Noel, na may bisita na tayo agad-agad? Alam mo, today? isa yan sa mga na-excite talaga ako, DJ Joey Boy. Kasi nung nag-uumpisa ako magnegosyo, hirap na hirap din ako. Saan ba ako magsa-start? Ano ba yung mga negosyo na magandang itayo? Saka ang hirap kasi, DJ Joey Boy, pag wala kang mentor eh. To. Yung hindi mo, gusto mong magsimula, pero hindi mo malaman kung saan ka ba mag-uumpisa. Kasi ang dali sabihin no, na magnegosyo ka, ganyan-ganyan. Pero iba kapag yung meron kang guidance talaga. Kaya isa din yan sa ating inspiration, mga ka-vibes, no, kung bakit tayo nagtayo ng bagong programa. Oo, nagtayo ng bagong Yes. Dahil gusto natin talaga, kahit tayo mismo, no, na mga Yes. host na mismo ng programang Kita ito at Kits. negosyante, ay gusto nating matuto. Kasi learning doesn't stop sa kung ano yung Yes. yung alam na natin. Laging may mga bagong ideas, may mga bagong technology or innovation sa mga Innovation, proseso ng pagninegosyo. At yun nga sinasabi, no, the more you know, mas lalo mong mararamdaman na, ay, ang konti pa pala ng alam ko. Totoo. At saka parang, hindi lang pala yun. Pwede pala yun. Mga ganun, no? Parang, pwede pala yun. Kaya yun ang maganda, mga ka-vibes, no, kapag tayo nagnenegosyo, hindi din tayo nag-gatekeep nung mga alam nating mga strategies. Kasi syempre, tayo din naman mismo, yung mga nalalaman natin, itinuro lang din yan o natutunan natin dun sa mga tao na willing mag-share. Totoo. Ayan. Kaya tayo ay nagpapasalamat dun sa mga tao na willing mag-share no, ng kanilang mga idea. Kasi minsan, hindi talaga yun basta-basta. Yung matuto ng isang bagay ay hindi basta-basta personally. No? Lalo na kung katakot-takot na struggle, paghihirap. Research, grabe. Research. Tapos i-share mo lang ng ganun-ganun lang sa iba. Diba? Kaya tayo ay talagang lubos na nagpapasalamat at hinahangaan natin yung mga taong may ganung will ba? Yeah, na Na tumulong. tumulong at mag-share. Kaya eto pala yung bisita natin mamaya, no? Pasalamat talaga natin sa kanila. Ako excited na akong ipakilala sa inyo, mga ka-vibes, kung sino ba yung ating bisita mamaya. At for sure nakita nyo na sa ating Facebook Live. Caption, totoo. Pero mamaya makikita natin kung sino ba mismo mula sa Villelas Farm ang ating magiging bisita. Ayun din ang kagandaan kapag nakikipagkulitan sa atin online. Nauuna sila sa Yes. impormasyon. Thank you yung mga listeners lang. Kung para sa pakikinig nyo sa radyo, magandang nakikinig kayo sa radyo, para na napapakinggan ninyo yung mga favorite songs ninyo. But at the same time, kung may way kayo na pagsabayin, listening to your favorite music through GV 99.9 FM at makipagkulitan sa amin, para happy-happy tayo this weekend. Oo. Tapos nakikita pa nila kung gano'n tayo kaganda at kagwapo. Ayun Di, naman. win na win. Wala na. Ang bangko. Wala ka nang hahanapin pa, mga ka-vibes. Ano bang hinahanap ninyo, ha? O, di ba? Busog na ang iyong brain sa mga tips sa pagnenegosyo. At sa kits kung paano Yes. magtayo ng negosyo. Oo. Tapos, busog pa ang kanilang mata dahil nakita tayo. Kaya natin to. Hoy, gutom lang talaga to, no? Nag-breakfast ka na ba? Oo, nag-breakfast na ako. Maraming salamat sa aking mother na talaga Yeah. ako'y pinakain bago umalis. Ako naman maraming salamat kay Papa Red. Dahil hindi tayo nakapag-breakfast. Oh, may paayuda pala si Papa Red. Tumulong sa atin si Papa Red. May pagulay na mais si Papa Red this morning. O, diba? Mamaya nga, usapang gulay tayo. Alam mo, minsan yung pagkain, isa yan sa mga bagay na take for granted natin, DJ Joey Boy. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, ang hirap bago ma-produce yung mga ganong pagkain. It takes time. Yeah. No? Ang daming mga taong naghirap para tayo ay kumain ng masarap. Simula dun sa pagtatanim, pag-aani niyan, tapos pagluluto pa. Totoo. Minsan nakala natin basta na lang dumadating yung pagkain eh. Oo. Tapos juicy pa yung titikim ng Yes. niluto. Kasi daming tira. Ay! Parang natatamaan ako doon. Ang daming tira, hindi nauubos. Tapos mababalitaan mo ang mahal ng presyo ng mga bagay-bagay. Diba? Diba? Pinaghirapan yan, mga ka-vibes. Kaya dapat yung mga ganyang bagay, hindi natin natitake for granted. Minsan, iniisip natin, ano ba yan, ang hirap ko, ang dami kong mga hanash in life. Pero, yung pagkakaroon lang ng chance na kumain 3 beses sa isang araw, o higit pa, isang malaking blessing na yan. And it's a good indicator na, uy, successful ako, blessed ako in life. Totoo. Nakakaiyak ako. Apakaaga namang reflection natin yan.
Sa Sabado pa talagang ito, ano? Ayan na. Pero yun nga, it's really a thing. Lalo na sa mga panahon ngayon na parang linggo-linggo na lang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Sakit sa ulo. Linggo-linggo na lang tumataas ang presyo ng gasolina. Yes. Tapos mapapanood mo sa balita yung mga gulay ng ating mga farmer itinatapon lang kasi hindi mabenta. Hindi mabili dahil mahal. Pero yung pagbebenta nila ng kanilang pinagpaguran, tinanim, sinaka, pinamuhunan ng mga pataba ay biglang itatapon lang. No? Nakakahinayang sobra. Sayang na sayang yung pinagpagura ng ating mga farmer. At isa din yan, no, yung agriculture industry, dun sa mga overlooked talaga. Tas sa mga kabataan ngayon, medyo nahihirapan na tayong makakita ng mga tao na nagve-venture talaga into agriculture. Oo, mga bata kasi ngayon parang ayaw nilang pumunta sa field ng agriculture kasi parang hindi yun fulfilling sa kanila, no? Tapos parang wala silang will to wala silang interest sa farming at saka sa food producing. Pero alam mo, DJ Joey Boy, meron akong friend, no, na nag-take up siya ng agriculture. Tapos, nakakatuwa lang ngayon makita na sa generation namin, at least, di ba, meron pa rin mga nagtatry na mag-pursue ng agriculture. Totoo. Kasi, sobrang kailangan yan yung food security dito sa Pilipinas, kailangan din yung maalagaan. Lalo na kasi yung poverty natin, grabe, tas ang mahal pa ng bilihin. So, paano nga naman yung mga tao na hirap, di ba? Come to think of it, mga ka-vibes, dati, noong unang panahon, ang Pilipinas ang top producing country ng bigas, lalo tayo mga Pilipino. At tayo ang nagturo sa mga kalapit nating bansa kung paano magtanim ng bigas. Wow, oo. Yan. Ang nangyayari ngayon, yung mga tinuruan natin noong unang panahon ay silang inaangkatan natin ng bigas. Parang Tables have turned, kumbaga. Oo, ganoon. Umikot na ang panahon. At tayo na nga ang isa sa top importing country sa mundo at sa Asia. Ayan. Nakakalungkot. Kaya talagang mahalaga na na pag-usapan din ang agrikultura sa mga panahon ngayon at pagsasaka dahil sa tumataas din ang populasyon ng Pilipinas at umuunti ang mga magsasaka, ang pagkain. So parang ang mangyayari, lahat na lang kukunin natin sa labas. And it comes with a price. Yeah. At nahihirapan din tayo, lalong mga Pilipino, yung mga mamamayan sa pagbili nun. So, it's a cycle, no, na nakakatakot. Kailangan nating masolusyonan yung parting yun. Kaya nga nakakatuwa ngayon, mga ka-vibes, na ang ating bisita ay mula sa agriculture industry at nakakatuwa na din na malalaman natin sa kanya, no, ano ba yung mga possibilities pa o opportunities ng pag-agrikultura dito sa Pilipinas para naman tayo din mismo, mga ka-vibes, no, sa bahay-bahay natin. Kung hindi man business, at least mga ano ba yung pwede nating itanim na madali lang para naman mabawasan din yung ating pagbili-bili. Oo, tama. Kasi kahit tayo sa simpleng paraan, kaya nating magtanim, hindi lang natin alam. Lalo na ngayon, kahit na agrikultura at kahit na pagtatanim, backyard farming ang tawag. Kahit nga lupa lang sa paso, as long as you have the will to plant, taniman mo yan ang kahit anong buto na meron dyan. Mabubuhay. Yung kangkong na binili mo sa palengke na isang bundle, dahon lang naman ang kukunin mo dyan. Itanim mo yan or itulos mo lang yan sa lupa. Hintayin mo lang magiging na yan. Mabubuhay na yan. At napaka-minimal ng maintenance pagdating ng pagtatanim ng kangkong. Kaya nakakatuwa, ha? O siya, mga ka-vibes, magbe-break muna kami ng ilang sandali at mamaya ay magbabalik kami sa aming live. Diyan lamang kayo, ha, at sana ay iniimbitahan namin kayong makipagkwentuhan sa amin. Ano nga pa, ka-vibes, ang negosyo na gusto mong buksan o itayo at paano mo ito sisimulan? Ano ba yung plano mo, mga ganyan? O siya, magbabalik kami sa ating live. Maya-maya lamang, dyan lang po kayo at magbabalik din kami sa radio on air. Maya-maya lamang.
nakikinig ka sa Bibingka ng Ben and Ben at napakinggan mo yan dito lamang sa aming programang Kita Kits sa GV! Kasama niyo pa rin ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At ako naman ang inyong kuratsang DJ na walang kapaguran, DJ Noel. Yan, at DJ Noel, this is it. This is the Yes. moment that we're waiting for. Kasama na po natin ngayon mga ka-vibes ang ating buena manong bisita sa ating programa. Yes, mga ka-vibes, naku, napaka-special ng umagang ito dahil kasama na nga natin ang isa sa outstanding women of Philippine farming Wow. at licensed agriculturist and farm manager ng Vilelas Farm. Walang iba kundi si Ma'am Myla Vilela Torrera. Hi ma'am. Good morning. Good morning. Good morning sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Alright. Wow, kamusta po kayo? Mabuti naman. Naku, thank you so much, ma'am, for gracing us with your presence. At kitang-kita na nga din natin sa live Yes. si Ma'am Myla. Alright, Ma'am Myla, no, nakakatuwa kasi napakinggan namin na meron kang farm business. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa inyong business? Ano po ba ang inyong business at paano ito nagsimula? Actually, yung Vilelas Farm, ang side kasi ng sa father side ko, involved na sila sa agriculture, 60s pa. Ang mga mamay ko, namimili ng mga lahat ng mga butil sa Rosario, may sa tindahan. Sa side naman ng inay ko, ibang mundo sa inay ko, alahas naman ang tinda nila. So, nung nag-asawa sila, so early 70s, nag-start yung Vilelas Farm, nag-start ang mga tatay sa tubo, pagtatanim ng tubo. Pagkatapos, yung Vilelas Farm na tinatawag namin yan, yung accredited learning site ni ATI, nag-start siya 1983-84 nung nabili yung lupa. Actually, nasa may likod ng bahay namin ito. So, yun yung mataas ang presyo ng paminta at saka kape. So, nag-start yun ang pagtatanim ng paminta at kape. Tapos, unfortunately, ang tatay ko namatay siya 1986 at the age of 39. So, hindi niya nakitang namunga. Ang ginawa ng inay, ipinagpatuloy na lang niya. Kung ginaya, kung ano man ang plano ng tatay doon, isinunod na lang niya. Yun. So, doon nag-start. So, lumaki talaga kami sa farm. Wow. Akala nyo Hindi lang si Alice Oo. Go. Hindi lang si Alice Go ang may farm. Dito sa Batangas, marami ring farm at isa na nga dyan ang Vilelas Farm. Yes. At maganda ang farm na ito. Hindi ito yung controversial na farm. Ano po yung mga products nyo sa farm? Bali, ito ang main product namin, pero hindi ito nandun sa loob ng Vilelas Farm sa likod. Tubo talaga. Sugarcane, tubo. Dito sa Batangas, may maraming tubuhan na ipinadadala namin sa sugar mill para gawing asukal. Pero lately, nagagawa na rin kami ng sugarcane juice. Nagpo-produce na rin kami ng sugarcane juice. And then, meron din kaming mga paminta, kape, kung ano-anong fruits in season. Meron kaming rambutan, lansones, at syempedak, marang, duhat. Yan, yung mga nawawala ng mga tanim, mga balimbing, mga ganyan. So, meron din kaming native pigs at saka free-range chicken. So, itlog naman yung binebenta namin. Wow, so hindi lang pala sa pagtatanim. Yes. Talagang farm na farm ang datingan dahil may babuyan, poultry. may manukan, Meron kaming ayan. tubo, parang old house siya na reconstructed. Yun. Ayan. Yes. At para mas makarelate ang ating mga ka-vibes, ay kung kayo po ay may access sa Facebook ngayon, ay kasalukuyan namin ipinapakita ang Ang ilan. mga pictures, yes. Sa mga produkto ng Vilelas Farm na talaga namang interesting. At kanina nga naulit na ni Ma'am na sila ay nagsimula sa tubo. Ayan. At na-develop, nadagdagan ng mga kung ano-ano pa. Pero ang kagandahan nito, hindi lang sila sa pagtatanim. Ang innovation nila ay sila din yung gumagawa ng actual product from Like from the juice, raw oo. from the raw product hanggang sa final product tulad ng mga juices at mga even itlog, no? Itlog ng mga manok. Dito yung natural na itlog na nakikita na commercialized, no? Oo. Ito yung brown eggs. Ang breed ng manok namin, Decal Brown. So ito talaga yung naglilay ng brown eggs, pero ang kaibahan lang sa amin, talagang naka-free range. Kumbaga, meron silang galaan, pero may bakod din naman yun. Pero yung natural na ng manok nagkakaykay, nangangain ng insekto, Yeah. pinapakain namin ng damo.
yun, kumbaga, masaya yung mga manok namin. Kaya yung mga bumibili ng itlog sa amin, sumasaya. Oo, ayan. Ito yung tunay na raised in a stress-free Yes. environment. Yes. Totoo yun. Diba? Ay, sana all chicken na lang. Minsan gusto ko na lang ding maging manok. Ayaw maging kangko. Ayaw, ayan. At kamusta naman po ang for example po, may mga ka-vibes tayo na gustong pumunta or bumisita sa inyo. Ito po ba ay per appointment? Pwede bang mag-walk-in? Sa amin kasi per appointment. Ako rin kasi yung personal na nagfa-farm tour. So meron lang kaming konting fee pero itutour namin kayo, tapos may kasama na rin yung snacks. Pero sa ngayon kasi hold muna kami sa pagpapapasok kasi for biosecurity ng livestock natin. So sa awa naman ng Diyos, okay na okay pa yung livestock namin. So talagang pinag-iingatan lang namin. Eventually, pagka tapos na yung krisis sa livestock, magpapapasok na ulit kami ng mga bisita. Ma'am, madami tayong mga challenges no na na-face dahil ng pandemic. Paano nyo na-overcome yung mga challenges? Ano-ano ba yung mga challenge na yun? Una, kung yung sa effect ng pandemic, diretso kami nun. Kasi nga, sabi ko nga, ito yung medyo maganda na dinulot ni pandemic, na highlight yung agriculture, na pwede pala na tumigil ang mga malls, pero ang agriculture, tuloy kami ng Yes. tanim. Yung mga challenges ngayon, laging sinasabi ng iba, climate change. Talagang, kung sa atin sa Batangas, yung term, nalulukan na ang panahon. Kahit ang halaman namin ay hindi na nila alam kung bubungaga ako ngayon. Like for Nako-confuse example, na. kape. Ang kape kasi, ang harvest season natin dito sa atin, yung December, January, February, towards summer. So pagka ang kape naman, yung tuyo siya, tas naulanan, bumubulaklak yan. Para sa hindi nakakaalam, ang bulaklak ng kape, sobrang bango. Mabango pa sa sampagita. Wow. Hindi mo iisipin na kape yon. So, ang nangyari sa kape namin ngayon, dahil ang tagal nating walang ulan, ang unang ulan na dumating sa amin sa Ibaan na yung bagyong Aghon. Nung bumagyo, bumulaklak, after nabasa, bumulaklak ang kape. Pero hindi, siguro sobra siyang na-stress nung summer, kahit nagdidilig kami, hindi pa rin sapat. Nilaglag niya lahat, pati yung mga bunga. Kumbaga, siguro medyo nagpahinga. So, yun ang isang natin, yung climate change. Minsan, sobrang daming tubig. Ayaw rin naman ng halaman nun. Tapos yung sobrang init. Hindi talagang Kaya nga sinasabi namin, yung farmer, hindi lang yan, isipin mo pag sa agriculture, hindi lang basta ka nagtatanim. Kailangan parang soil scientist ka. Kailangan nagfo-forecast ka ng weatherman ka. Kami tinatandaan namin, kahit sa tubo, tinatandaan namin kailan, lalo na pag planting season ng February, kailan ang huling significant rain. So magbibilang kami doon ng days para pwede lang kaming magtanim. Kasi wala kaming irrigation sa sugarcane dito sa atin sa Batangas. So maraming aspeto na talagang china-challenge tayo sa climate change. Oo. Yeah. Naku, yung climate change, na ramdam po natin yan. Talagang naiba na ang klima. Oo. Ngayon, ano po yung mga parang sustainable practices nyo sa farm para naman hindi lumala yung climate change? Katulad ng ganito, ginagawa namin, halimbawa, yung mga damo. Nung pag-summer, hindi talaga kami nagtatabas ng damo para wag masyadong mainit yung lupa. Tapos yung mga pag nagpuprune kami, yung pinagprunan namin, kasi paminta, maraming madre cacao na kinakabagan. So yung mga dahon nun, yun na rin ang fertilizer nandun. Pag nagjujuice kami ng sugarcane, yung pinagpigaan ng tubo, yung bagaso, pinapakain namin sa alaga naming baboy, sa native pigs. Binibigyan rin namin ng mga manok. Pagkatapos, ang babuyan namin, yung tinatawag na babuyang walang amoy, nakasahig kami ng, ang beddings ng baboy namin, hindi siya sementado, ipa lang. Pagkatapos, etong ipa, syempre yung baboy, doon siya dumudumi, doon umiihi. Pero, inform ko lang kayo, yung baboy, sabihin natin, ang baboy mo naman, yung baboy, doon lang siya dumudumi sa isang side. Ayaw niya rin ng magulo yung So, yung dinudumi niya, iniiha niya, tapos lumalakad, nagiging natural compost ito. So, yung
rice hull na pag-compost na siya, as in hindi mo na malalamang ano siya, parang lupa na, tatanggalin namin doon, gagawin naman namin siyang fertilizer sa mga halaman. Yung mga pagtatabasan naman namin ibang damo, pinamimerienda naman namin sa mga, kumbaga, naikot-ikot. It's a cycle. Oo, Walang naikot. tapon, Walang ika nga. tapon, Walang oo. basura. At saka all organic talaga as much as possible. As much as possible, all organic. Ang pinaka namin, hindi kami nagsispray ng mga insecticide, pesticide na chemical. Pero sa tubo, sinasabi ko, hindi kami organic sa tubo kasi hindi kakayanin. So talagang gumagamit kami ng chemical fertilizer sa tubuhan. Nakakatuwa po malaman yung mga practices nyo. Naku, thank you so much for sharing. At nakakatuwa din kasi yun nga, no, wala talagang tapon. And importante yan ngayon mga ka-vibes, lalo't nararamdaman na natin ang climate change. Ma'am, ano ba yung importance ng pagtatayo ng isang agriculture business? Kasi una, kapag magtatayo kayo sa agriculture na business, kailangan alamin mo ano yung purpose mo. Pwede kasing nagtatanim ka lang, tanim, ibebenta mo yung tinanim mo. Tsaka, ang lagi ko nga sinasabi, wag uso-uso yung, uso ngayon ng uso ngayon ganito, magtatanim ako ng ganito. Totoo. Without studying. Oo, without studying. Kung may market, nakita mo lang. Eto, halimbawa sa sili. Yeah. Sili. Haben, pag nagtanim ka ng sili, naku, mahal ang sili, 1,000. Yeah. Oo, yun ang nababalita nyo, 700, 1,000. Pero alam nyo gang ang sili nagiging 15 lang ang kilo, minsan 15, 30. So, doon kami nagsimula din na mag-process kasi umabot kami ng 15 pesos lang ang kilo. Di ipaprocess na lang namin. Totoo. So, kailangan alam mo yung purpose mo. Pwede naman din kasi kung sa agriculture ka, hindi ikaw nagtatanim. Pwedeng bibilhin mo yung tanim, ikaw ang magte-trade, ikaw ang magbebenta. Pwede rin namang ikaw yung nagpa-process. So, marami, hindi lang basta tanim. And tsaka, pag sinabing agribusiness, yung business mo, pwede naman na service provider ka, pero it's in agribusiness pa rin. Pwede ka rin naman na soil scientist, parang gano'n. It's business, yung ano pa rin, pero related pa rin siya sa agriculture. Basta, kasi tayo ang naisip natin, pag sinabing agriculture, tanim lang, tanim. Hindi yon. Basta, ang importante, kung papasok ka ng agriculture, agribusiness, alamin mo yung purpose mo para hindi ka naliligaw kung, ganito pala, ganito pala. Diyan papasok yung pinag-uusapan natin Yes, this morning. sakto. Kasi ang question po natin for today para sa ating mga ka-vibes, dahil nga it's all about business, so kung sakaling gustong mag-business ng ating mga ka-vibes, ay ano bang business ang kanilang gustong i-pursue? At ano bang pagpaplano ang kailangan nilang gawin? Dahil hindi sa tulad ng na-share namin ni DJ Noel kanina, na ang pagbi-business ay hindi naman parang naisip mo lang, at biglang gagawin mo na without doing any research. Ako, napaka-fruitful at productive ng discussion at ng Yes. usapang ito. At bibitinin muna namin kayo pansamantala mga ka-vibes ha. At we will just pause for a few reminders and at the same time tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Kung may mga mensahe, katanungan o suggestion o nais kayong iparating sa ating bisita ngayong umaga, pwede po kayong mag-text sa ating text line 0926-079-8708 at live na live pa rin po kami sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM at pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, komento at kung ano-ano pa yan sa ating live, DJ Noel. Mga ka-vibes, kung may katanungan kayo kay Ma'am Myla ng Villalas Farm, ay pwede nyo ring i-comment yan para mamaya ay masagot natin ang inyong mga katanungan. Isa munang GV shoutout sa De Ocampo Brothers. Tamang tiklop muna daw sila ng damit. Maraming salamat po sa pakikinig at sana ay nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan at tugtugan ngayong umagang ito. Good morning din kay DJ Kikay na nakatutok na sa atin today at hello din kay Ashi Nepomuceno. Ang sabi niya, hi Ninang Bell. Ayan iyong inaanak. Ayan. At hello din kay Mon Ramiro watching all the way from General Trias, Cavite. Good morning. Thank you. At may abangers na daw si Mars LG. Alright, Bayan. maraming salamat mga ka-vibes. Maya-maya kasama pa rin natin si Ma'am Myla ng Villalas Farm. Ngayon naman, OPM tugtugan pa rin tayo. Ang ating susunod na kanta, walang iba kundi ang Ikaw Lang ng Novita. Mapapakinggan mo yan dito lamang sa GB 99.9. Your good vibes.
And we are back online. Hello mga ka-vibes, kamusta po ang inyong Saturday? There, kasama na po natin ang ating bisita from Villalas Farm. Hindi natin naitanong pala kanina kung nasaan ang Villalas. Pero mamaya ipapaalam natin sa ating mga ka-vibes. Pero sa mga nanonood sa atin ngayon, sa ating live, Madam, nasaan po ba ang Villalas Farm? Paipauna na natin. Ang Villalas Farm ay nasa Pangaw, Ibaan, Batangas. So, nandun kami, along the highway kami, papuntang Rosario. Mhm. Wow. So, kung nasakay ka ng Supreme na Bus, dumadaan talaga doon. So, kung for example, magmumula dito sa Batangas City, sakay lang ng Supreme Bus, biyaheng Lucena? Lucena. Biyaheng Quezon. Sabi mo lang sa Pangaw, sa Ibaan. Villalas Farm, actually, maraming malapit na kainan doon sa amin. Wow. Meron akong kakilala sa Ibaan, asawa ng aking pinsan. Ano bang tawag doon? Pinsan mo rin. Pinsan din. Sa akin pinsan, ayun. Ay taga doon sa Ibaan. At nung ikinasal sila, ay doon sila ikinasal sa simbahan. Malapit po ba kayo doon? 2 kilometers away. Malapit na. Not bad. Sa bukid yung amin. Pero tabi ng highway. Yeah, good. Interested kaming malaman, Madam, mamaya siguro. Let's share doon sa yung mga final products. So kanina na-discuss natin, yung mga how you do, yung mga anong ganap sa farm. Ngayon may mga produkto bukod nga doon sa mga pananim na meron kayo at sa ibang produkto. Kanina na-share na ninyo yung mga sugarcane. Pero yung siguro yung i-feature natin, i-flex natin mamaya. Sige. Kamusta po bang inyong biyahe from... Okay naman, mabilis. Kasi Star Toll naman Tapos exit okay. kami ng Tambo. So, mabilis lang. Mas walang traffic. maaga pa, no? Maaga At pa saka naman. weekend. Yes, DJ. Nakakatuwa naman sila, ma'am. Ma'am, yung mga baboy and yung mga inyo pong mga chicken, ito po ay sa inyo din pinalaki or kumukuha po kayo sa ibang mga farmers din? Yung baboy, nag-start kami, ang pinakauna kong venture dun sa baboy, nag-start ako galing Lopez, Quezon, ng tatlong inahin, isang boar, junior boar, so pinalaki namin yon. And then, merong actually hindi binigay, parang pinaloan ang provincial agriculture office ng 2 inahin, isang boar. Tapos nung napaanak namin, nagbinayaran namin siya after a year. So doon na siya nagsimula, pero nagpasok lang ata ako na isa pang boar para hindi naman sila magkameron ng inbreeding. So ito talaga makikita nyo, ito yung mga itim, tapos mahahaba yung uso kasi meron ding lumalabas sa amin yung mule foot, yung buuang kuko. Yun. So, yung baboy kasi namin, kumbaga nandun na siya sa yung usual na ginagawa ng baboy, nag-uur-ur ng lupa, ganyan. Tapos basta din sila, relax lang sila. Yeah. Oo. Yan. Ma'am, kayo ay talagang nahiligan nyo na din to? Gawa ng ako kasi yung panganay, tapos ang tatay, maaga nga siyang namatay. So, 10 years old lang ako noon. So, yun na yung business namin. So, parang natural na Pero kahit naman nung mga bata kami, naiisama na naman kami ng tatay sa bukid. Ang inay, may tindahan sa palengke. So, kung lagi kaming nandun sa tindahan, di laging bibili ng saka ng candy. So, naiisama rin kami ng tatay sa bukid. So, alam namin yung mga trabaho, kung papaano, kahit operation ng farm tractor, syempre dapat marunong ako. Yun. Yung ibig sabihin, dapat alam mo yung galaw. Opo. Ang father ko po ay nahihilig din kasi sa farming ngayon sa amin. Nag-umpisa po siya sa mga hydroponics, ganyan. Oo, yun ang ngayon. Nakakatuwa nga po kasi ang dami na ding nakikita online. Sabi ko kapag nakauwi ang daddy dahil siya po ay seaman, at least sa barko siya nagtatanim. pwede po. Actually, nagpadala nga po kami ng mga seeds. Uso yun Kasi sa mga nagtatanim po seaman. siya para dagdag na din daw po sa kanilang supplies doon. Di nakakain na po nila yung mga repolyo. Tsaka kasi, yung kunyari, sa amin, meron din naman kaming mga ilan kaming kunyari ay talong, ganyan yung pangkain lang namin. So, pag manguha ka mga 6 na piraso, yung at least pangkain, hindi naman yung yung tanim namin naman mga talong, okra, ganyan. Hindi naman yung commercial quantity. So, minsan pag marami, di pwede mo ibenta. Pero yun nga, yung pangkain lang namin. Opo. At laking tulong din po nun for sure sa gastusin na
Tsaka instead na syempre, bibili. sigurado kami na Yes, walang quality. spray, walang Opo. Sure na malinis. Hindi Oo. yung for marketing purposes lang Oo. na sinasabi. Tsaka, halimbawa, kahit kunyari mulberry, ganyan. Kumbaga sa amin, pag may pwede kang pitas, punas lang ng konti, kain na. Then sabi ko, Totoo. sigurado kayong wala kaming i-spray. Nice. At sa mga ka-vibes natin na nanonood sa atin online, ang tumutugtog sa ating radyo today, sa Vicente si 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 TJ Noel. si DJ Noel. Anong kanta nga iyan? Kung ako na lang sana, Ah, ni iba. Between Escalante. Uy, hindi mo inaano yan. Ma'am, kwento niyo sa ating mga ka-vibes ang inyong story ni Mister. Saan na lang naman yan? Tayo-tayo lang. Hindi, kumbaga, yung pamilya rin kasi ng asawa ko, Torreja family sa Ibaan, into agriculture din. So, tas magkakilala pa yung pamilya namin. In fact, yung mother ko, inaanak yung ate niya. So, kumbaga, parang same circle. Tapos, college na, parang napadalas lang na, halimbawa, yung nagkakasalubong kami dati sa sa tubuhan. Hindi, dahil pag maaga, mahinatid ko ang inay sa simbahan, naikot na rin ako. Yung parang isang ikot na rin. Nagkataon naman, meron naman siyang mga sinusundo na mga tao doon, nakakasalubong ko. Parang, ay, batian Hi, lang. hello Hi, lang. hello lang. Nakakatuwa na nasa tubuhan lang pala ang forever. Kung saan pa tayo naghahanap. Sweet. Yes, Ayan. very sweet talaga. Actually, sinasabi namin din, Villela's Farm, your sweet and spicy destination. Kasi Wow. paminta, di ba, sweet tubo, ang paminta ay spicy. Opo. Kumbaga, ang inano namin, sugar and spice and everything. Yes! Right. Kaya pala, yun yung Oo. yun yung parang pinaka-tagline nila. Yeah. Your sweet and spicy destination. Saan po kayo ma'am mas natuto about business? Syempre, kumbaga, parang, dahil nga may tindahan din kami sa palengke. So, alam na namin na ganito, kunyari, sasabihin ng tatay dati na, maswerte kayo dahil yung inyong kinakain ngayon, na yan, parang parang isang araw ng trabaho ng ating nagtatrabaho sa atin. So, natuto kami dahil nasa tindahan, alam namin na kapag nakabenta kami ng 5 piso, hindi amin yung 5 piso na yun, baka piso lang yung tubo. So, parang dati, order kami ng, bili tayo ito ng sandwich, parang ilang ballpen ang kailangan natin para makover itong cost. So, yun doon, kumbaga, na namin na, hindi lahat ng pinagbilhan mo ay iyo. Yes. Laging may cost siya. Tapos, di yung mga formal, siya, sa school na siya. Kasi yung course ko sa UP Los Baños, Agribusiness Management. So, ang maganda lang, yung inabot yung curriculum, may basic kami ng agriculture, like may botany, zoology, crop science, crop protection, animal science, yung basic. Tapos naka-integrate sa major namin yung sa business side naman. Basic pa daw yun. Pero dumudugo na yung May ilan. basic, may basic knowledge sa agriculture. Tapos, yun yung medyo formal na accounting, ganyan, ay sa sa school na. Then, tinuturo din namin siya sa mga, pag sa TESDA classes namin, sa mga farmers training, tinuturo din namin. Opo. Nakakatuwa kasi parang yan yung isa sa problem dito sa Pilipinas ng mga negosyante. Lalo na yung walang formal training, wala namang formal na education about pagbibusiness. Minsan akala natin, ay, ang laki na ng tubo ko kasi malaki yung hawak mong pera. Oo, yun. Yun lang yung minsan na akala mo ay iyo lahat yun. May puhunan, may pinuhunan. Kaya ang ending po, minsan nahihirapan kapag kailangan mo na uling kumuha, mamuhunan ulit, kasi hindi mo na alam saan kukunin, kasi hindi mo yun naitabi. Oo, kasi akala mo yung puhunan na isama mo. Kaya mga ka-vibes, importante talaga na nag-accounting din tayo nung ating pinaka cash in, cash out, yung cash flow Kahit naman natin. yung simple lang lista, cash in, cash out, at least kita mo na, teka, marami na pala akong gasto. Totoo. Kasi nga, mga ka-vibes, gaya ng sinasabi natin, ang pagbibusiness naman ay hindi basta-basta. At tama nga po yung sabi nyo kanina, kailangan talaga ng research. Kasi, Alamin mo, oo. Kumbaga, halimbawa, saan ako kukuha ng ganito, saan yung mga source, ganyan. Marami kasi ngayon din na yung gusto parang instant money. Nakakalungkot kasi merong mga nangyari sa agribusiness na gano'n yung, siguro naman nababasa nyo yun, kunyari magpo-post sila, mag-invest ka dito,
mag-invest ka dito ng ganitong amount, tapos in 2 months, kunyari, layer egg, layer shake, in 2 months, makakakita ka na ng syempre maraming natutukso na mag-invest kasi gusto niya ng agriculture na business, farming, pero so mag-invest, minsan maraming nanloloko. Opo nga. O mga ka-vibes, ingat-ingat tayo dyan ha. Iwas scam. Maraming ganon, oo. Lalo na ngayon na in the hype of social media, na kahit hindi natin akalain may mga tao pa lang kahit talagang gumawa ng gano'n, ng gagamit ng kapwa for their own personal agenda. Ayan, kaya ingat-ingat. Kaya dito sa atin sa GV 99.9, from time to time, tayo ay nagpa-play at nagbibigay ng Iwas paalala. scam reminders. Yeah, kuha. Iwas scam reminders na ating ipinapaalala. Dahil walang pinipiling edad yan. Walang pinipiling generation. Kahit porke matalino ka sa school or madiskarte ka sa buhay, kapag talagang kumagat ka sa pain, ika nga, ay mabibiktima Kasi ka. yung scammer, well-prepared yan, naka-research. Yes. Lahat ng angulo covered nila. Businessman din kasi mga scammer. Yung scammer nga nagre-research tayo pa kaya. So dapat talaga tayo. Ayan. Mamaya din tatanungin natin si Madam kung ano ba yung mga kanina natanong mo na yung challenges. Yung siguro yung survival, paano nila pinaplano? Tapos 1-man team lang po ba or may mga tauhan May kayo? mga hindi naman ako, may marami rin naman na tumutulong sa amin sa farm. And paano po yung distribution ng mga tasks and yung Villelas Farm mismo, meron na nagpapakain, yung magpapakain ng hayop, tas yung mga sa halaman, ganyan. Yun namang sa sugarcane, sa tubo, meron naman siyang team talaga na sila talaga yung sa tubo. So provided na rin namin yung nila, yung barracks nila, yung housing nila, hatid sundo kung saan yung sa trabaho. Okay. Yun. Madami din pala, no? Madami din. Can I ask, like, roughly how many are the people? Yung sa yung dun sa amin, sa farm, 3 to 4 lang. Yun yung regular. Pero kapag, halimbawa, magpuprune kami, yung maraming trabaho, so nagpo-pull out kami ng tao from dito naman dito sa mga tabasero namin. Nagpo-pull out kami kasi mga lalaki kailangan malakas magbubuhat ng mga tinalas ng mga kahoy, ganyan. At yun yung parang regular nyo na rin kinukuha. Sila, kumbaga all year round may trabaho sila kasi ang harvesting naman ng tubo 6 months. So sabay yun ng harvest season, nagpa-plant din kami. So sila na rin. Tapos ngayon ang tawag namin parang off-milling, off-season. May trabaho pa rin sila kasi kailangan mong abonohan, kailangan mo linisan i-prepare ang lupa. yung prepare. So all year round na yung trabaho. Kumbaga mas busy lang kami pag December to April, May, ganun. Depende sa panahon. Nakakatuwa, ma'am, no? Parang sobrang fulfilling lang na nakakapag-produce ka ng mga gantong bagay. At the same time, you're also helping yung mga local farmers natin sa ibaan. Ang naman kasi syempre kumbaga kahit anong trabaho, kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo siya mararamdaman. Katulad nga nung pandemic, parang yung iba, nakikita ko, inip na inip, ang dami na doon. Sabi ko, bakit sa atin nung pandemic, pareho lang ang buhay Ginagawa, natin. Yun nga lang, hindi tayo nakakapasyal, hindi nakakalabas, pero yung trabaho, tuloy yung trabaho namin noon. Kasi nga, syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi mo na i-harvest ngayon kasi may panahon lang talaga na sinusunod kami. Nakakatuwa, no? Even during the pandemic, nakita po talaga din natin yung mga plantitos and plantitas oo, na yun. nahilig. Actually, yung plantito, dahil dyan, meron din ako ng business, nagtinda rin akong halaman. Then sa side namin, parang nakita ko nung pandemic, naglilinis kami nung marami palang halaman ng ina. Ito pala yung mga nabebenta. Opo. Meron kaming rubber plant sa harap ng bahay. Ako, napakamahal po ng rubber Meron plant kaming noon. malaking rubber plant na hindi, kumbaga tinatabas lang namin, tapos itatapon na namin yung pinagtabasan. Dahil naman, tsaka sabi ko, yung dati, nung usong-uso, sabi ng mga tao, rubber plant. Tapos ngayon sasabihin nila, balete pala iyon. Kumbaga, nakita sa'yo maliit. Pero dahil doon,
yun, nakabenta ako ng mga rubber plant. Kasi yung puno namin, minarkot namin, Ah, pinaugatan. na-propagate na. O na-propagate, yung mga ibang snake plants. Kumbaga kung anong meron sa amin. Nakapagtinda rin ako ng mga paso. Kumbaga may tindahan kami ng halaman dun sa labas. Pero ngayon naman, yung tindahan namin ng paso, yung area na yun, for another business, mag-open naman kami ng cafe. Dun sa Oh, side. wow. Parang Exciting. yung produce then from the farm, majority ng produce from the farm din ang ipapasok namin sa cafe. So, parang farm to table Oo, naman ganyan, yung oo. Actually, ang tawag naman namin, field to cup kasi may kape, Oh. juice, yung mga iba-iba naming fruits doon. Kung ano mang produkto sa farm, ipapasok namin. Nakakatuwa. Ma'am, yung mga sinusuplayan nyo, ano ba to? Regular nyo na silang sinusuplayan? Or from time to time, meron din kayong mga bago May na... mga bago, pero meron din kaming ilang restaurants na sinusuplayan, like meron dito sa Mataas na Kahoy, meron sa Baguio, Black Pepper sinusupply. Meron din naman na isang Indonesian restaurant dito sa bagong bukas sila sa Lipa, tapos meron silang branch sa Ibaan. Yung mga herbs and spices naman na ginagamit nila, yung like fresh kaffir leaves, galanggal, fresh laurel, sa amin naman nila kinukuha. Yun. So, ma'am, aside from yung mga big nyo na mga clients, ano yung mga parang iba nyo pang sources of sales, gano'n? Ay, kumbaga dun sa mga iba, dahil nabanggit ko kanina, may avocado kami. Pag may avocado in season, hindi naman kasi kami yung commercial na marami. So may mga ilang puno kami pero magaganda talaga yung bunga. So pag nagpo-post kami sa Facebook, marami nang na-order. Aabangan ko Oo, yan! pick Favorite up. ko yun! Yan, marami nang na-order. Tapos kapag may panahon na ganitong oras, 4 p.m. paparada ako dyan sa bayan, sa may plaza. O sino may order, nakapack na yun, may dala akong sasakyan, bubuksan ko lang yung likod, may dala akong timbangan, ganyan. Tapos may syempre may dala akong extra, baka may mapadaan na gusto bumili, bukod dun sa mga pinipick up. Nangyari na rin last year, marami kaming harvest, lansones, rambutan, may saging, may ilang marang. So naglalagay kami ng table sa harap ng bahay. Yun, marami kasi highway, tabi ng highway. Nakakatuwa naman, maraming madami nabili. nang natigil. Tsaka minsan nga sabi, pabili pong rambutan. Ay, sandali lang namimitas pa. Kasi sa ilalim kami ng puno ng rambutan nagtitinda. Ay, sandali lang po nasa taas pa. Kita din. Oo. Ay, may Kita mga nilang rambutan fresh na fresh. Oo, at may mga rambutan na malalanggam, di ho ba? Oo. Na-experience nyo rin po Oo, yung din mga yung ganun. mga maguyam. Maguyam. Grabe. Oo. Yun. So, yun nga, sabi ko nga, at least kita nyo, fresh na Tsaka minsan may bumibili yung tikim na. Sabi ko, okay lang ho yan kasi sarili naming puno. Kung ano ibinili namin na Ay, lugi Binibenta. pa. parang tama na ho ang isa. Oo, tama na ang isa. Pero dahil Totoo. sa amin naman, okay lang. Isang variety lang ba ng rambutan? Interesado Iba-iba. talaga tayo sa rambutan, no? Iba-iba, pero yung, ano yung sa amin, parang marami is yung tuklapin. Wrong ring ba yung term? Iba-iba yung, dahil nga sabi kasi yun, noong 90s, ang inay ay mahilig bumili ng mga iba-ibang klaseng rambutan, ganyan. So, naluwas kami, pupunta kami sa Magallanes, sa may Makati Supermarket pag Sabado, doon sa Dizon Farms. Marami sila ng tindang iba-ibang klase. Di kami nabili. Tapos yun, kaya sabi ko nga kanina, pagka parang may fruits in season, hindi kami, parang, ay mahal pala to ngayon, ganito. Kasi meron kami, kahit yung mga duhat, meron kami, duhat, makopa, balimbing. Sarap. Yun, meron din kami to. Nakakatuwa. Ma'am, meron tayong mga ka-vibes na gustong mag-start ng agribusiness. Ano ba yung mga kakailanganin nila to start? Siyempre, kung agribusiness, yun nga sabi ko, ano yung gusto mo? Kung halimbawa, may farm, yung iba kasi sasabihin, ay, may nabili akong lote. Ay, may nabili akong lote pang farm. Pero ang una ko lagi sinasabi, kung may lote po na pang farm, ang unahin nyo po ay bakod. Kumbaga, mag-set kayo ng boundaries. Dahil alam mo naman dito sa atin, pagka dyan kami nagtatapatan, kumbaga, sanay. At least, lagyan nyo muna ng bakod nang hindi nyo makagalit yung mga Tapos, i-secure nyo muna yung property. Tapos, alamin nyo kung ano talaga ang gusto nyong gawin. Ito kayo pagbibili ko ang tanim o sasabihin ko lagi, yung fruit-bearing trees, yung kinakain nyo, yung gusto mong kainin, yon.
Tapos, kung gusto mo maglagay ka ng commercial quantity, itinuturo rin namin kasi ito sa agri-crops production. Dapat alamin mo yung sukat ng tataniman mo. Alamin, mag-research ka, ano ang planting distance. Hindi tayo basta nagtatanim ng halaman. Lahat ng halaman, kahit pa mga petsa, meron yung planting distance na dahil minsan nakakalimutan natin, nalaki nga pala yung seedling. Opo. Pag ay kapit-kapit na. So, para medyo maganda naman. Tsaka i-layout mo naman syempre na maganda yung basta dito. Yun. Tapos yung budget. Hindi basta, kung may only budget ka, walang problema. Pero, kumbaga, tandaan natin, hindi lang naman pag nakatanim, iiwanan mo na. Importante rin pala, isa pa rin bukod sa bakod, tubig. May source ka ng tubig dun sa, kahit walang kuryente, kahit poso, basta may tubig ka pang dilig sa halaman. Yun. Tapos, yung mga ibang inputs, dahil hindi naman yan sabay-sabay. Kasi planting materials. Ang fertilizer, kung organic ka man or chemical ang ginagamit mo, may sadyang panahon sa pagtatanim niyan. Ayun. So, yun ay sa pagtatanim lang. Kung halimbawa naman, ang gusto mo ng mga agribusiness na is trading, kunyari trading, magluluwas ka ng mga itlog. Di alamin mo muna kung, kasi syempre nakikita mo, ba't ang dami nagluluwas ng itlog? Nakita naman sila, asensado. Syempre alamin mo yung market, baka naman wala ka ng makikisiksik ka doon, wala ka na pala. Syempre hahanap ka ng iyong market, saan ka kukuha ng kukwenta mo magkano ang gastos paluwas, kailangan mo ng ganito. Kumbaga dapat ready ka. Hindi yung pag nandun ka na, ayaw. Pero meron din kasi, ayaw ka na pala, hindi pala to para sa akin. Minsan kasi inisip nila parang, gusto ko may farm, gusto ko sa farm. Iba pakinggan, no? O kaya, yung iba naman kasi, pag nag-retire ako, gusto ko. Pero ang sinasabi ko, kung meron ako kayong lugar ngayon, maganda na Umpisahan magtanim na. na kayo. Umpisa nyo na, hindi Paunti-unti. naman ho yan binabantayan ako. Totoo. So, mamay magugulat ka, malaki na pala yung ko. Yung 1 year na difference na nakatanim ang sa lupa, malaking Totoo. na yun. Oo. Kasi parang yun yung usapan namin ng tatay namin last time. Kasi yung kapatid ko, magpapatayo ng bahay. So, ang gusto rin ng kapatid ko ay may mga punuan. Puno-puno. Yan. So, sabi niya, dito ko itatanim ang puno ng niyog sa harapan daw ng bahay. Ganyan. So, parang doon pumapasok yung Yung planning na parang kapag diyan mo yan itinayo pag nagbagyuhan Sa bahay mo. sa bahay mo bumagsak yan. Kung nandito ang grahe mo, di ang sasakyan mo. Mga ganyan. May Yung mga gano, simpleng ganong factor. Gusto ko dito ng mangga, parang 3 dipa lang away from the bahay. So, Sisirain consider mo yung ugat. Yung ugat, yung puno, yung kung gaano siya kalaki. Tsaka yung requirements niya. Kasi may mga halaman tayo na gusto i-full sun, merong gusto i-shaded. Diba? So, kailangan mo rin siyang i-consider. Totoo. Sobrang mabusisi. Oo. Hindi lang talaga siya basta na. Kung ano lang maisip, baka siguro maganda to dito. Ngayon maganda, pero kapag... Pero kalimitan dito sa atin sa Batangas, yung tag sa mga looban, basta tanim. Katulad, share ko lang, yung avocado namin, yun ay hindi namin tinanim. Nasa likod siya ng bahay namin. Siguro may kinain na maganda avocado, na ihagis, tumubo. Alam mo naman tayo, naku, baka mabusong, kalaki na ipuputulin pa. Buti na lang, at ang mga bunga nila ay magaganda. Kasi may isang avocado kami, nasa ilalim ng tangke ng tubig. Hindi mo lang ka naman magtatanim sa ilalim ng tangke. Siguro yung lumaki. Tapos maganda yung bunga. So, ayun. Ano yan? Oo. Ay, good. Fruitful at maraming usapan. Yes. Pero gusto nating isama ang ating mga ka-vibes na nakikinig din sa atin sa radyo. Para kahit pa paano ay matutunan at mas marami pa tayong makasama at mabahagi na ng information. So, magbabalik po kami sa ating Facebook Live ng konti lang. Mag-break lang po kami. Tubig-tubig muna. Water break. At samahan niyo po ulit kami sa aming pagbabalik maya-maya lamang. Diyan lang po kayo. At muli kung may mga katanungan, mensahe, may mga gusto kayong ipa-shout out, song request, let us know by commenting down. Diyan muna po kayo. GV 99.9! Your good vibes. Mga ka-vibes, kasama mo pa rin ako, si DJ Noel. At syempre, kasama niyo pa rin ang inyong DJ Joey Boy ngayong Saturday morning, 11:10
in the morning ang oras natin mga ka-vibes at kayo nakatutok pa rin sa ating programang Kita Kits sa GV. At syempre hindi nga tayo nag-iisa. Kasama pa rin po natin at kahuntahan ang ating bisita from Villalas Farm, Ma'am Myla Torrera. Hello again mga ka-vibes. Tuloy-tuloy no ang ating pinag-uusapan. Kanina ay nag-introduce si Ma'am ng kanyang farm, Villalas Farm. Ma'am, saan ba matatagpuan uli ang inyong farm? Ang Villalas Farm ay matatagpuan sa Pangaw, Ibaan, Batangas. Along kami nung highway kung from Ibaan ka, yung papuntang Rosario. O mga ka-vibes, kapag kayo ay gustong bumisita no in the future, magbubukas ulit ang Villalas Farm dahil sa ngayon ay medyo konti muna ang napapapasok na bisita dahil kailangan din natin na pangalagaan ang Ang mga- health ng mga Yung mga- baboy. biosecurity, Yes. yung livestock. So ngayon po ba ay open or hindi muna? muna. Hanggang may period po Oo, ba? hindi namin masabi kung hanggang kailan muna kami hindi tatanggap ng mga bisita. Ah. Pero sabi ko nga, ma'am, kung siguro by the end of this year, kung gusto niyo matikman yung mga produkto namin, mag-open naman kami ng cafe doon sa tabi ng highway. Wow. Ah. Aabangan namin yung lahat, Oo. ma'am. Yung mga products din from the farm. So actually, it's like namin field to cup kasi yung kape namin, yung passion fruit, sugarcane juice, yung mga iba-ibang herbs. So, yun. O di ba mga ka-vibes, sure na sure tayo na kapag kadyan tayo tumambay at kumain at uminom ng mga masasarap na pagkain, sure na sure tayo na napaka-fresh dahil galing talaga sa farm nila Ma'am Myla. From harvesting to the actual food and drinks. Field to cup talaga. Yan. Iinumin mo talaga fresh na fresh from the field. At dahil nga hindi sila tumatanggap ngayon, for sure, ay mahaba-haba na siguro ang listahan ng mga gustong bumisita. Kaya naman, saan po sila, madam, pwedeng kumontak or Reserve. magpa-reserve? Dun sa ano na lang namin, sa Facebook page namin, Villalas Farm. Villalas Farm sa Facebook. Magme-message lang po sila Mag-message doon. lang. Ayan. And do you have process po ba? Ano po bang mga kailangan nilang ihanda? Kung ano naman, basta mag-message lang sila doon kung pwede rin nilang sabihin saan sila interested. And meron din kaming konting fee para sa mga nagfa-farm visit kasi ako mismo yung personal na as in guided tour, and then we also serve snacks. Kumbaga, farm experience yung ino-offer namin. Grabe, sobrang exciting yan. And we really look forward na makabalik na tayo. Sana umokay na din ang panahon para naman safe na safe ang ating mga animals sa farm and also yung mga pananim natin. Kasi nga, nabanggit ni Ma'am kanina, no, nung ating unang segment ay napakalaki ng impact ng climate change sa farm. Ma'am, ngayon, meron tayong mga nakikinig sa atin, mga ka-vibes na gusto ding mag-start ng kanilang business. Right. Ano po ba yung inyong maipapayo? Lalo na kung ang kanilang gustong business na itayo ay yung katulad dong sa inyo o Similar. farm. Halimbawa farm, halimbawa simulan natin kunyari sa mga pagtatanim or kung saan. Actually maraming government agencies under ng Department of Agriculture ang handang tumulong sa atin. Halimbawa, gusto mo munang mag-try magtanim ng mga gulay-gulay, yung basic, pechay, labanos, mustasa, pumunta lang kayo sa mga local agriculture office nyo, municipal agriculture office, nagbibigay sila doon ng seeds. Meron din naman sila, mga association, na member kayo ng asosasyon, magmamais, tumutulong din ng DA for seeds or ibang inputs. Hindi naman parang sariling sikap lahat. Trainings, kami as accredited learning site ng ATI, ang Agricultural Training Institute, meron silang online, meron silang face-to-face na mga klase, mga trainings, depende kung anong gusto mong pag-aralan. Meron din silang mga, sa online platform nila, parang on your own, na naggagawa rin sila ng mga webinars. Ang TESDA natin, maraming farm schools dito sa atin sa Batangas, nag-o-offer ng organic agriculture production, mayroong agricultural crops production. May isa pa, agro-entrepreneurship. So, hindi lang pagtatanim, nandun ka sa business side. So, ito lang, meron siyang, kumbaga, kanya-kanyang oras, merong 200 hours na ganyan. So, mag-inquire lang kayo sa mga site nila, sa DA, sa Kumbaga, marami tayong pwedeng
resource, Oo, kumbaga. resource. Oo. Hindi kailangan na ikaw lang mismo yung mamumuhunan. Oo. And also, mga ka-vibes, no, hindi din naman kasi tayo pwedeng basta-basta mag-business nang ikaw mismo, hindi mo naiintindihan yung nangyayari. Napakarami na natin ngayong mga videos na pwedeng panoorin. Oo. At syempre, maganda yung nabanggit ni Miss Myla, no, na merong mga formal training na libre, mga Libre. ka-vibes. So, Totoo. magtanong-tanong lang tayo kasi napakaraming pwedeng tumulong sa atin para hindi tayo clueless sa kung ano yung ating gagawin. Halimbawa nga yung sa TESDA, actually yun ay may trainings, free training ka, may allowance pa yun. Wow. Oo, may allowance sila, depende sa ano, parang per day yung allowance nila. So, malaking tulong talaga, tsaka dun sa, bukod sa iba magbe-business yung mag-a-apply ng trabaho abroad na sa agriculture, hinahanapan sila ng NC2 from TESDA. So, malaking bagay yun. Natuto ka na, tapos magkakameron ka pa talaga ng national certificate from TESDA at sa mga farm schools. O, di ba mga ka-vibes, hindi pwedeng sa business ka lang mag-i-invest. Kailangan invest in yourself din. Totoo. Ikaw na yun eh. Ikaw na, kasi technically nandyan na yung yung mga kailangan mo. Babayaran ka pa. Natuto ka na, nagkapera ka pa. Talagang ikaw na lang ang tatanungin kung gaano ba kalaki at gaano kalaking time ang kaya mong i-provide para diyan sa iyong pangarap na ito yung business na iyan. Mga ka-vibes, ngayon wala ka na talagang excuse para hindi mag-start ng business kasi andito na si Ma'am Myla na ituro niya na nga sa atin yung mga kailangan natin gawin. Kaya kailangan na lang talaga natin is magsimula. Ma'am, ano yung message mo sa mga entrepreneur na natatakot magsimula o may madaming mga takot o hindi alam kung paano? Siyempre naman, nakakatakot talaga kasi yung pera, pinaghirapan mo, ilalagay mo lang kung saan. Nandun naman palagi yung takot. Kaya lang, kung matatakot ka naman at hindi magta-try, ang dami mong what ifs, tapos sabi mo, dapat nakatanim na ako nung ganyan. Sabi ko ganyan ang aking gagawin, naunahan ako ng ganito. So, kung confident ka, alam mong naaral mo na may kasi syempre naman, hindi naman lahat din yan ay nandun na sa training. Syempre, as you go along, iba-iba yun yung experiences natin. So, kapag ka, syempre, papasok ko talaga, dapat medyo, bukod sa budget, matibay ang loob mo. Yes. Hindi ka agad panghihinaan dahil talaga namang nadaan naman yun sa kahit na anong negosyo. Minsan, malakas yung sales, minsan nahina. Di, ikaw na lang yung magtabi para sa, kumbaga, sa rainy days, meron kang madudukot. Makukuha. Tama. Kasi mga ka-vibes, no, sa business, hindi palaging nasa taas ka talaga. May times na malulugi. May times naman na, ay, talagang bonggang-bongga ang blessings. Kaya mga ka-vibes, kailangan tayo ay palaging prepared. At yun nga, no, gaya ng ginagawa ni ma'am, innovation talaga. Ma'am, pwede nyo bang i-share sa ating mga ka-vibes, ano yung mga innovation na ginagawa nyo ngayon sa farm? Halimbawa, nung una, yung tubo namin, nung una, ang tubo, inaano lang namin siya, papadala talaga sa sugar mill sa Central para gawing asukal. So ngayon, may isa na kaming market, nagpo-produce kami ng sugarcane juice. Wow. And bukod doon, meron din kaming ibang sinusuplayan dito sa Batangas and Cavite, Manila area ng raw na tubo para gawing sugarcane juice. Doon naman sila nagbebenta. Sila yung nagpe-press mismo sa harap nyo. So, aside from hihintayin ko ng harvest season, nakaka-harvest kami all year round. Kaya lang, proper programming din lamang para naman yung ibibigay namin is mature na tubo, yung nasa tamang edad din. Tapos yung mga iba, halimbawa, yun nga, yung sugarcane juice, nagagawa rin kami ng suka. Yes. Tapos, ang paminta kasi, wala ka na maiba, kundi idadry mo lang, yun. Yun yung mga iba-ibang Ang eggs, wala naman pa kaming processing talaga. Talagang binibenta namin ang itlog as it is. O mga ka-vibes yan na hindi lang kasi buy and sell pagdating sa business. Minsan kailangan din natin hanapan ng unique way kung paano natin i-market yung ating mga products. Hindi lang basta ibebenta mo ng ganito. Pero tulad nga ng ginawa ni ma'am, no, mas na-diversify ang kanyang business kasi bukod sa nagsusupply nga sila ng mga tubo, ay ngayon ay gumagawa din sila ng mga juice mula sa sugar canes at mas lumalawak yung kanilang na-reach na mga tao. Kaya tayo mga ka-vibe sa business, kailangan ay creative din tayo. Hindi man yan sa farm, pero sa iba't ibang mga business na gusto nating gawin, kailangan ay isipan natin ano ba yung twist o ano ba yung bago na pwede kong ibigay. Ma'am, final words para sa ating mga ka-vibes?
sa mga ka-vibes natin, basta kung papasok kayo sa isang negosyo, alamin nyo muna lahat yung ins and outs. Wag yung, ay ito ang uso, ay magtatanim din ako nito o magte-trade din ako nito. Minsan kasi hindi pala yun ang para sa atin. Akala mo lang, pero hindi pala. Tapos pag dumating yung medyo pagsubok, bibitaw ka na. So, kung passion at kung yung ginagawa mo naman ay passion mo, hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. Kumbaga, ini-enjoy mo lang. Kumbaga, yun yung key, parang i-enjoy mo lang. Kasi sabi nga, pag positive yung vibes mo, positive din yung darating Papasok sa'yo. sa'yo, Oo, yes. papasok sa'yo. Para tayo dito ng sa radyo, no? Yes. Keep on Good spreading the vibes. good Good vibes. Ayan. Baka may mga nais po kayong Batiin. batiin, pasalamatan. Pwede Pwede, Yes, pwede. sure. Opo. Ilabas na ang mahiwagang listahan. Siyempre, una-muna gusto kong batiin yung ex-boyfriend ko. Yung asawa ko ngayon, si Balo. Kasama natin siya ngayon dito sa Nandiyan, studio. sa studio. Siyempre, siya ang tagapaghatid. Lahat na. Sabi niya nga, kasama yan sa pinirmahan niyang kontrata. Yes. So, syempre, ang inay ko, Violi. Tapos, kasi siya talaga yung person behind Villelas Villelas Farm. Farm. Kumbaga, ang tatay ang nagsimula, pero ang inay, siya talaga yung nagpatuloy. Actually, siya yung nagtanim ng mga fruit-bearing trees na inaani namin ngayon. And hanggang ngayon, araw-araw yun pa rin gusto niyang gawin. Maggupit-gupit ng mga dahon, ng mga, yan. Syempre, yung mga kapatid ko. Yes. Yan. Tapos, sa Villelas Farm mismo, yung mga farm workers, ito yung mga tumutulong sa amin, yung mga driver namin, si Arnel, si June, ang kapatas ng aming tabasero, si Joey, lahat ng nandyan sa barracks kung nakikinig kayo. Yan, si Kalili, siya naman yung go-to person namin pag nasa tawag namin pala sa farm, pamintahan. So siya lang farm, pero pamintahan talaga. Wala namang magsasabing, nasan ka? Nasa farm. Nasa pamintahan. Yan. So yung families ko, Villela, Pural, Cuenca, Torreja, and my Chua family, good vibes, yan. Siyempre, yung mga taga-iba ang nakikinig ngayon. Yes. Siyempre, gusto ko rin batiin ng happy birthday. May gusto lang batiin ngayon, birthday ng aming TRF chairman ng Rotary Club of Metro Ibaan, si Kuya Arnel Torreja. So Wow. gusto ko rin batiin ang mga kasama ko lang kagabi, ang aking Rotary Club of Metro Ibaan family. At syempre yung Lions Club of Ibaan, family ko rin yon. And then yung mga kasama ko sa cooperative, Yes. Batangas Integrated Sugar Planters Multipurpose Cooperative. Nagse-celebrate kami this year ng aming 50th anniversary. Wow. Kaya nga sabi Golden. namin, gintong ani para sa matamis na bukas. Wow. Wala na yata. Basta lahat ng nakikinig, salamat sa pakikinig. Tuloy-tuloy ang good vibes. Yes. Yes. Sa Villelas Farm hanggang dito sa aming istasyon ay ramdam natin ang saya at ang good vibes. Ma'am Myla, no, thank you so much for coming in. Thank And you. we really commend you kasi yung agriculture ngayon, isa yan sa mga overlooked na industries at napaka-importante, napakahalaga ng ginagawa nyo para sa mamamayang Pilipino. Yes. Hindi man yan na nararamdaman ng iba, pero yung impact nyo sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, napakalaki niyan. Kaya maraming salamat po. Ma'am, Yes. gusto ko rin pasalamatan, nabanggit niyo yung yung lahat ng mga farmers na nagpatuloy na ginagawa. Kasi kung wala talaga sila, no farmers, no food. Hindi Yes. naman lahat kayang i-produce sa factory. Yeah, shout out special shout out, GV shout out sa mga magsasaka yan, sa mga farmers natin kasi yan pa rin naman ang isa sa major industry dito sa atin sa Southern Luzon. Siguro pang huling question for me, ma'am. Ano po ang mga dapat pang abangan ng mga ka-vibes natin sa Villelas Farm? May mga upcoming events or plano ba tayo? Yun nga, yung nabanggit ko ma'am kanina, yung plano namin na hopefully by the end of this year, nasa construction period na kami ng aming cafe, Field to Cup Cafe. So, majority ng mga ilalabas naming produkto is from the farm. So, nandun din lang to along the highway sa Barangay Pangao. Alright, aabangan yan ng ating mga ka-vibes. Maraming salamat, Ma'am Myla. Once again, from Villelas Farm, o mga ka-vibes ha, i-follow nyo na sila sa kanilang Facebook page para naman updated din kayo sa paglabas ng mga bagong produkto ng Villelas Farm. Mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang ating OPM Tugtugan. Ang ating ang susunod na kanta mula kay Adi, ito ang Gikyam. Gusto kita, yun ang mahalaga. Yeah. Di mo kaya. Mga ganyang papakilig lang tayo. Ito
Ito pa din si DJ Noel. Kasama pa rin yung DJ Joey Boy. At syempre si Ma'am Myla, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan live on Facebook. We are at GV 99.9 FM at pwede rin kayong mag-message sa ating number na 0926-079-8708. Here's our next song from Addy, Gikyam. Mapapakinggan mo yan dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes. Tapos paano yung production ng juice? Mayroon na kaming juicer. Tapos asin ano lang siya, tubo, padadaanin mo. Paglabas ng juice, binobote na namin, lagay na yan sa, tapos fini-freeze na namin. Walang kahit anong halo. So, ang ginagawa nung mga iba, natatamisan. Kasi pag bumili ka ng juice na yung freshly press sa harap mo, syempre, nilalagyan naman ng yelo. Hindi parang may, parang, yung sugarcane juice. Yung sugarcane juice talaga namin, tubo, yung iba si tinatanong, bakit iba yung lasa ng sugarcane juice nyo kaysa yung daw nabibili sa Binondo, sa Green Hill. Sabi ko, ang ano ko lang namin, yung difference nung ano namin, kung kailan namin gagamitin, tsaka lang namin hin-harvest. Siyempre, kunyari, gagamitin namin ngayon, mamaya magju-juice kami. Sa umaga namin hin-harvest, tas lilinisin lang yun, tas asin padadaanin siya sa, may sugarcane juicer talaga machine. Parang pinipress mo lang, pipigain mo lang, lalabas na yung katas ng tubo, tapos ibobote na namin siya, tapos diretso na ng freezer. So wala talagang ibang... Para po siyang concentrate. Oo, kasi yung iba natatamisan. Kaya ang ginagawa, nilalagyan pa ng tubig. Kasi pag bumili ka naman ng freshly pressed na juice, syempre masarap naman na inumin mo yung malamig. Lalagyan ng ice, di parang nadadilute na rin. Ito talaga, as in, walang pure. Kaya yung iba, nagdadagdag ng yellow. So, meron din kaming variants ng sugarcane juice. Meron kaming with passion fruit, Nakita ko ngayon with dayap, and soon maglalagay kami with calamansi. So, nag-experiment kami ng, yun kasi iba, gustong pipigaan. So, ito, ready to drink na. Tapos yung sugarcane juice namin, may 300 ml, merong 500 ml, tsaka 1 liter. Tsaka may, alam mo, na-discover ko dun sa mga kasamahan namin, favorite nila tong i-partner sa Black Label, yung sugarcane. Wow! Hindi lang, kumbaga parang nagiinom ka healthy. Totoo. Oo, totoo. May pambawi, may pambalanse. Nakita ko nga rin may nagdadagdag ng mga probiotics, no? Oh, yan, may Pang-mix. mga, yan yung mga ganun na drinks. Kumbaga, dito lang sa atin, hindi pa siya ganun, pero pag pumunta ka sa ibang, yung mga unang bumibili sa amin, yung mga nakakapasyal sa Southeast Asian countries, kunyari lalo na ng Vietnam, sabihin pa sa Singapore ko unang natikman yan tubo, ganyan, sa Hong Kong, Vietnam, yan. Sa Vietnam nga, kung sa atin, para magpapalamig na yan, kada kanto ay may nagtitinda. Dito lang sa atin, hindi pa masyadong kasi ang unang sinasabi sa akin, syempre pag batay, ako may diabetes. So, ine-explain namin, sugarcane juice, low glycemic index. Katulad din to nung ibang, wag naman sobrang inom na ng daming-dami. Kumbaga natural sugar siya. So, kung mag-raise siya ng blood sugar, dahan-dahan naman. Hindi naman yung biglang spike compared sa mga soda. So, pwede po siyang inumin kasi... Oo, wag lang naman yung dami na. 1 litro agad. Isang litro Isang agad. session, 1 litro. Yun. Tapos nga, dahil nag-a-add kami ng ibang natural flavors din, mas na-enhance yung nag-iiba talaga yung profile pag passion fruit kasi matamis as asim, yun, calamansi, iba rin yung lasa. Dayap, yung dayap local lime. Medyo nawawala na rin ito sa market. Meron kaming mga puno nung local lime. Meron pa naman sa amin. Oo, yung dayap yung nilalagay sa mga leche Yes. flan, ang bango. Iba-ibang amoy niya sa calamansi. Yan. Saan po kayo nagsisell ng mga ganito? Sa farm Usually, nyo? sa farm lang o Facebook yan. Meron kaming yung juice hindi Mga nadala. vibes, Ito, May vinegar tayo. vinegar yan. Galing siya sa sugarcane juice na ferment lang talaga. Kumbaga, diba, ang suka naman talagang parang fermented, pinapanis. So, yan yun. Natural, walang halong kahit ano. Yes. Natural, walang halong chemical. Yan, Yeah. oo, totoo.
Nakakatuwa. Yan medyo may timpla na yan eh. May Wow. pang-sawsawa na talaga. Thank you so much po Salamat sa po. inyong pagbibigay ng ayuda. Baka akala mo juice yan. Nalaklak ko po eh, no? na Ayan, ano. susubukan natin yan. Ako. Yung juice, ano rin, actually yung juice, maganda siyang mga parang energy drink. Oo, meron din, nung una kaming nag-fair, ang maraming bumibili sa amin ng juice, hindi pa kami nagbobote, yung ano lang, yung mga Indian community, kasi sanay sila sa India, umiinom ng sugarcane juice. And then, may na-discover kami, pero hindi ko pa talaga, hindi ko kaya eh. Lemonade Master Cleanse, yung nagka-cleansing na, yung ano lang sila daw, parang 3 days, water, lemon, cayenne pepper, maple syrup. Yun lang daw. Parang nagde-detox, pero kasi mahal daw yung maple syrup. So, ang ginagamit nila ay sugarcane juice. Kumbaga kasi ito nagbibigay sa'yo ng energy yung sugar instead ng maple syrup. Sugarcane juice, cayenne pepper, and lemon. Pero hindi ko kaya yatang 3 araw na. Nawala, yun lang talaga. Pero sa observation namin, nakakabusog si sugarcane juice. Kasi pag mga fair, syempre, pag lunch break, kailangan lunch break din kami. Nag-ano. So, pansin namin, inom lang kami na inom, hindi ka nakakaramdam ng gutom. So, pwede din siya sa mga nagda-diet. Oo, lang. maganda rin siya sa yung sa digestion, yun. Tapos siya, alkaline, ang sugarcane juice. So, kung medyo may problema ka sa mga pagdumi, ganyan, siya, inom ka ng gabi sa umaga, medyo Ano po yun? Nagde-deliver din po ba kayo? Or... pick up lang, or kung within the area, mapapunta sa Lipa, yun, pwede naman na Kasi nga, medyo dapat frozen talaga namin siya nilalabas dahil nga wala siyang kahit anong preservative. So, yun yung namin kaya sinasabi namin minsan may fairs, may bumibili. Sabi namin, uuwi na gaho kayo. Kung hindi pa, hindi na namin pinagbibilhan. Kasi baka mamaya iwanan niya sa sasakyan, maiinitan, aasim, tapos sasabihin, panis Hindi naman pala yung... masarap. Oo, yun. Yun na lang yung iniiwasan namin. Kaya hindi naman kami, lagi ko sinasabi, hindi naman kami after lang sa makapagbili. Gusto ko naman yung experience nung bibili. And lagi naman namin sinasabi, wag ko kayong mag-alala, hindi ko kami nagtitinda ng hindi namin kayang kainin. Yes. Kung hindi na pasado sa amin, hindi na rin namin. Kasi ayoko rin naman na makakabili ako ng gano'n. Yun po yung hindi naiintindihan ng ibang business owners. Yung gusto lang talaga ay makakita. Oo, Pero kasi syempre, pagka may pangit na experience, paano pa babalik sa iyo ang customer? so, At saka kailangan pag mga negative, ang bilis niyang kumalat. Ang bilis kumalat, lalo na ngayon. Social cancel media. culture. Kaya Social media. proper education din talaga ang kailangan. Pero siguro, yun nga, minsan halimbawa may mga avocado kami. Syempre may napapasingit din na hindi maganda. Syempre hindi mo naman mabubuksan isa-isa. So, kunyari nag-message sa amin yung kliyente, ay sige po, pwede ko po i-refund o palitan ko. Kapag sa palengke ka bumili, no Hindi return naman na. ganyan. Hindi, pero syempre, yun yung importante rin sa business, yung parang yung customer service after sales, hindi pag nakabili sa'yo, ay Basta so, makabenta. halimbawa, nagbebenta rin pala kami actually online. Maraming umu-order sa amin ng halimbawa, vanilla cuttings. Siniship ko online. And meron kaming isang tanim, yung Chempedak. Para siyang langka, family siya ng langka, pero ang itsura niya langka, ang lasa niya ay parang durian na creamy, pero hindi siya amoy durian. So, marami siya. So, last year, ang dami naming bunga. So, ang dami yung bumili. Online, pinapaship ko yung prutas. Kahit yung avocado namin, may suki kami from Pangasinan. So, pagka-harvest na diretso sa kahon, LBC, padala ko sa kanya through courier. Kinabukasan na sa kanya na, pati nga, kung makapuno, meron kaming makapuno, may bumibili sa amin, suki namin to from Tarlac. Sabi ko nga dun sa sa courier service, ako gala nagpapadala ng nyug dito. Minsan natatawa siya, ano na naman kayang bagong prutas na ipapadala. Oo. Buti po hindi sila natetempt na tikman. Hindi, tinatanong, ano yan? Ganito. Passion fruit, medyo ano yan? Ganito. Yun yung Chempedak. Ang dami kong this year nga, dahil nga yung super init ng summer, konti lang yung bunga. Das nung biglang umulan, nagbagsakan. Kasi kumbaga sa tao, yung uhaw na uhaw ka, bigla kang sumipsin ng tubig. Yun, ang
Ayan, thank you po. Pansamantala tayong magpapaalam sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Thank you so much mga ka-vibes for tuning in with us. At syempre tuloy-tuloy lang tayo sa radyo mga ka-vibes. No? Kung gusto nyong mapakinggan ngayon ay nagpe-play ang Ikaw Na Nga ni Daryl Ong. Sumasenti pa rin. Hindi sinuwa. Saturday. Ayan. At hanggang alas 12 pa rin po ang ating programa. Ayan. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa ating radyo. Ha? O siya mga ka-vibes, paano? Babay muna? Babu! Thank you so you. much, Ma'am Myla. Thank you. Thank you po. Good vibes.